Isang magaling na aktor noon, naging caregiver pala sa Amerika matapos humina ang showbiz career. Si Arturo Ocampo o mas kilala sa pangalang Bomber Moran ay ipinanganak noong October 18, 1944 sa Barangay Commonwealth Avenue, Quezon City. Si Bomber ay nakilala ng mga manonood dahil sa kanyang mga contributor roles sa mga aksyon at classic Filipino films. Ang veteranong kontrabida ay lumabas na sa mahigit 400 na pelikula na madalas ang kanyang role ay nagpapakita ng masama at matikas na tao bilang kanyang karakter. Bagay na bagay nga sa kanya ang kanyang karakter dahil rin sa laki ng kanyang katawan at maangas na pagmumukha. Si Bomber ay nagsimula noon bilang isang extra lamang ng mga pelikula at dahil seryoso siya at masipag sa kanyang trabaho ay napansin siya ni The King Fernando Poe Jr. Dahil kilala si FPJ bilang matulugin sa kapwa, lalong-lalo na sa mga kasama nito sa trabaho ay kinuha niya si Bomber sa kanyang pelikula at binigyan ng isang role. Simula noon ay sunod-sunod na ang naging pelikulang inalok kay Bomber dahil na rin sa kanyang natural na talento sa pag-arte lalong-lalo na kapag ang role na ginagampanan niya ay ang pagiging kontrabida o goons. Naging maayos ang takbo ng karera ni Bomber sa showbiz at dito na nga siya ikinasal kay Erlinda Ocampo at nagkaroon ng dalawang anak na sina Ramon at Sara. Ang hindi alaw ng karamihan na sa mahigit 400 na pelikula na kanyang kinabilangan ay nagkaroon siya ng proyekto na siya mismo ang gumanap bilang bida. Nakakatakot man si Bomber Moran sa mga pelikula ay kabaliktaran naman ito ng kanyang pagkatao sa tunay na buhay. Ayon kasi sa mga taong nakakakilala sa kanya, ay napakabait na tao nitong si Bomber, palakaibigan at wala umanong kayabang-yabang sa katawan. Ilan sa mga pelikulang pinagbidahan ni Bomber Moran ay ang Panlaban 2x2 noong 1981, Pork and Beans noong 1982 kasama si Jess Lapid Jr., Tokwat Baboy at Padre Jack noong 1983. Ang huling pelikulang kinabilangan ni Bomber ay ang Markang Bungo Part 2, kung saan nakasama niya dito ang batikang aktor na si Rudy Fernandez. Hindi naman lingid sa kaalaman natin na bago pa pumasok ang taong 2000, ay unti-unti nang naglalaho ang mga classic films. At dito nga ay marami ang nawalan ng proyekto sa mundo ng pelikula at isa na nga dito si Bomber Moran. Dahil malaki naman ang ipon ni Bomber sa kanyang pag-aartista, ay naisipan niyang magtungo sa San Francisco, California, kasama ang kanyang pamilya at doon na nga nanirahan. Habang nasa Amerika ay naisipan pa rin ni Bomber na mamasukan doon bilang isang caregiver dahil sayang tinumanaw ang kanyang kikitain. Talaga namang kahanga-hanga ang kanyang pagsasakripisyo para sa kanyang pamilya at kumayod pa rin sa Amerika upang kumita ng pera. Naging maayos ang takbo ng kanilang buhay sa Amerika. Ngunit isang mabigat na pagsubok ang hinarap ni Bomber. Ito ay nang magkaroon siya ng mabigat na karamdaman na prostate cancer at dito na nga unti-unting bumigay ang kanyang katawan. Matapos ang ilang taong pakikipaglaban sa kanyang iniindang karamdaman, ay tuluyan na ngang namaalam si Bomber sa kanilang bahay sa California noong August 14, 2004 sa edad na 59.